nung past few weeks, hindi ako nag-vlog eh. Kasi, alam niyo, totoo yun, no? Nung tinatamaan ka ng ng depression, as in, wala akong gana sa lahat ng bagay. Tapos, actually, nakaka-affect yan, sa pag-aalaga ko sa mga anak ko. Kasi, nung mga time na yun, as in, talagang medyo maiksi yung PC ko. Lagi kong napapagalitan, napapalo. Mga ganito pa ako, ABCD. Reality ng mga nanay. Araw-araw, kahit anong linis mo. Guys. Oh, thank you. Guys, magandang umaga. Welcome again to our vlog. Di ba, ang cute ng aking hoodie. O, di ba, may pa-heart. Favorite color ko yan, pink. At favorite ko yung mga heart-heart na ganyan. So, wala lang. Dahil day off ko, mag-vlog ulit tayo today. So, wala lang. Trip ko lang mag-vlog today and i-share sa inyo yung aking cleaning episode. So, eto guys, no filter except sa face ko. Siguro lalagyan niya ng asawa ko pa. Kasi wala akong kilay, guys. Anyway, ito. Pakita ko sa inyo. Tcharan! Sobrang daming toys. Kasi may batang good job dun sa gilid. Ayan. Nagtatanggal yan ng damit eh. So, naligo na yan. Dahil tinatanggal niya, di ko na ulit sinitan. Medyo ngayon. Ano na ngayon guys? Fall na dito. Today is November, ano ba ngayon? November 6? November 6. So, ayan, maaraw na guys. Maaraw, maganda, ang ganda ng weather actually ngayon. Kasi, maaraw, maganda yung sikat ng araw, pero hindi siya sobrang init, medyo malamig. Nakapatay na yung aircon namin. Dati kasi nag-aircon kami kasi medyo mainit talaga. Ngayon medyo, maganda sa pakiramdam. Kaya napabili na rin ako ng hoodie na pangbahay. Ayan, para siyang dress. Ayan, haba siya. Bili ko. Cute. Nakita na ako, may sa mga ganyan. So, ayan, lilinisin nga natin to, Ayan. So, mamaya magdi-DIY tayo, guys. Pakita ko sa inyo. Ito kasing, na to. Parang shelf na yan. Nakuha ko lang yan free sa, marketplace. Tapos ito, kasi lagi niyang kinakalkal yan, guys, yung mga laruan na yan. Marami talaga tong toys kasi mas gusto ko na naglalaro sila. And anyway, mahilig din kasi talaga ako sa toys. So, nag-enjoy ako na nakikita silang nag-enjoy. Kasi yun yung mga hindi natin nakuha ng mga bata pa tayo. So, usually mga toys naman nila dito guys, galing lang naman yan sa mga second hand, sa Goodwill. Marami doon. Pag makakatsyempo kayo ng mga magaganda, kagaya niyan, Barbie, nilalaro yan ni Alona. Kasi maganda na yung imagination. Kasi kahit ako dati, nung bata, kumilig din ako maglaro-laro eh. So, ayan. Yun yung mga laruan nila. So, ito guys, yung mga boxes ng yung mga boxes ng diaper. So, ayan. So, hahanap lang ako ng pwede kong ipang-cover dito. Tapos, pwede na siyang storage. Pero yung mga laruan na to guys, bala ko sanang itabi. Or, kasi, di naman lahat nilalaro eh. So, siguro iiwan ko lang yung ibang lalaro niya. Tapos, iniisip ko kung ibebenta ko or i-donate ko na lang. Kasi sobrang dami na talaga. Anyway, pero kasi naglalaro yung mga bata. Nag-enjoy naman sila ng maraming toys. Pero siguro dapat, pagka nakalabas kasi sila, di nila ma-appreciate eh. Parang, ayun yung mga bata. Parang pag may bago, gusto nila laging yung bago yung nilalaro, nakakalimutan na nila yung mga iba. Siguro, kailangan lang i-rotate natin. So, ayun. Sama ko lang kayo sa aking day-to-day. As usual, magulo yung buhok ko. Try kong magsuklay-suklay kanina, kaya lang kasi sa dami ng ginagawa. Minsan, di ko na natutuloy. So, ayan. Yun lang. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Dito natin lalagay guys kasi sayang naman nakaka-occupy din ng space tong mga luggage. Lagyan na lang natin sila ng laman.
Oh, ayoko din naman ibenta. Sayang naman din yung mga toys. Siguro pag medyo malalaki na sila. Ngayon kasi naglalaro pa eh. Gusto pa nilang maglaro eh. So, hayaan lang natin sila. So, kanya-kanya naman parenting style, ano. Yung iba talaga medyo mas organized sila. Yan. Tsaka, yan. Actually, alam ko naman yun na medyo nakaka-overstimulate nga pag marami. Pero, wala. Gusto ko na ganyan. Gusto ko na naglalaro sila. Kasi natural lang yan sa mga bata. Kesa nagti-TV. Pero hindi naman ako no screen talaga. Nagpapanood ako mga ganyan, pang background. Pag gusto niyang manood. Hindi mo rin kasi alam kasi may mga times na natututo rin siya eh sa kakapanood lang. Minsan hindi naman talaga siya totally nagpe-pay attention or nakatutok sa TV. Silang dalawang magkapatid. Pero parang background sound lang nila habang naglalaro sila. Minsan nakaka-catch nila yung mga magagandang ano naman, mapapansin. Syempre mga papanoorin natin yung mga pang ano, 'di ba, pang bata. So dun si Marcos actually kasi 'di ba, dun sa mga ibang vlog namin, mai-share ko lang no. Ano siya, hindi pa siya diagnosed pero nakakitaan na namin siya ng signs na parang meron siyang signs ng autism. So, siya ay nagsasalita na siya. Doon siya natuto, kakapanood ng mga ganyan. Yung mga phrasal verb, yung mga I am running, mga ganyan. So, dun siya natuto kasi background music niya yan. Pero, hindi naman, I mean, background sound, hindi naman talaga namin pinipwersa na matuto siya magsalita kasi mahirap din naman pilitin. Parang ano na lang siya, natural lang na lumalabas sa kanya. So, yun. So, hindi namin alam kung saan siya natututo. Pero siguro sa mga ganyan, subconsciously na-adapt niya. Kahit nga yung mga toys niya yung mga kagaya nito, guys. Ano siya, baby, pang baby toys. Pero gusto niya yung mga ganito Red light. Stop. Ayan, nagsasalita. Tapos one time, ginagaya niya na, ayan, yung police police car, mga ganyan. Yan, yung mga, School bus is on the way to yan, school. school bus. Minsan sinasabi-sabi niya na rin yan. So, di ba, okay din. So, yan, iiwan natin. Yung iba, tabi na natin. Kasi sobrang dami talaga, guys. So, matawa sa inyo. Yan. Oh, di ba? Hello. Tabi na natin yung iba. Mahilig siya dito sa mga farm. Kaya kinuhaan namin siya nitong parang farm animal. Tapos, di naman yan nilalaro. Ito mga bigay. Ito yung kung ano yung mga dinadampot-dampot niya, kinukuha namin. Ito hindi mo naman na to pwedeng ibenta, 'di ba? Kasi sobrang used na. So, tatabi na lang muna namin. Pagka next time, pag gusto niya pa ulit, at least may ipapakita kami, may makukuha siya. Mahilig siya sa mga cars, guys. Kaya sobrang dami naming car. Kay Marcos to pero nilalaro ni ate niya. Bawasan lang natin. Tabi na muna natin yung iba. Pero yung mga nilalaro, hindi. So, may mga ganyan din siya. Sa Facebook Marketplace lang din namin yan nakuha. So, dito naman guys sa Amerika, kung may mga anak kayo, marami naman dito mapagkukunan ng mga toys. Yan. Hindi kami masyado bumibili ng mga yung mga brand nyo. Kasi mahal din yung mga presyo niyan. Kagaya nung isang, ano ba yung toy niya na iniiyakan niya. Ayun yung, ito, pakita ko sa inyo. Nabili lang namin to sa Goodwill. Siguro mga $4. Ito. Dito. Tapos ang presyo niya guys sa Walmart. Kasi iniiyakan niya to kasi naputol yung isang sinasakyan niya kasi to naputol yung isang gulong. So lagi niyang iniiyakan. So sabi ko baka meron ka makita sabi ko sa asawa ko, baka may makita siya sa Goodwill. Nasa Walmart kasi siya. So, nakita niya, same, na ganito din, nasa $30. Sabi ko, naku, wag na. Inayos na lang namin. Ewan ko kung paano na balik ni daddy, pero
Kaya lang di na siya masyadong umaandar. Gusto niya itong mga car. So, hayaan lang natin sila hanggat gusto nilang maglaro. Kaya lang, ayun lang, good luck sa halat. So, hindi kami nagde-decorate sa bahay. Pero syempre, no, sa mental health mo, medyo nakaka-affect din yan sa mental health mo pag sobrang kalat na nakikita mo. Kaya as much as possible hanggat kaya ko, tinatry ko talaga pero hindi ako sobrang yung parang nagpapaka-stress sa sobrang linis. Kasi syempre, marami din tayong ginagawa. Kailangan, um, anuhin natin yung ating alagaan natin yung mental health natin. Alam nyo ba guys, makwento ko lang. Nung past few weeks, hindi ako nag-vlog kasi alam nyo, totoo yun no, nung tinatamaan ka ng ng depression. As in, wala akong gana sa lahat ng bagay. Tapos nag-iiyak lang ako. Minsan hindi ko rin alam kung ano bang nakakalungkot. May makita lang ako sa video na parang very emotional ako ng mga um, past week. Sinabi ko rin sa asawa ko, hindi ko alam saan nanggagaling, pero parang may lungkot na, ayun, alam mo yun, parang gusto mo lang umiyak or wala ka lang gana talaga, parang ayoko lumabas, pero which is unusual sa akin kasi mahilig talaga akong gumala, mag-drive, pumunta kung saan-saan, kahit kasama ko yung mga anak ko. Makikita nyo naman sa mga vlog, pero that time, wala talaga akong wala akong gana, gusto lang dito sa loob ng bahay. So, ganun, dumaan ako sa ganun. So, ayun guys, ingatan natin yung mental health natin. So, ako naman, ayun yung panlaban ko lang talaga is prayer. Lagi kong, alam mo, actually nakaka-affect yan, sa pag-aalaga ko sa mga anak ko. Kasi, nung mga time na yun, as in talagang medyo maiksi yung PC ko. Lagi kong napapagalitan, napapalo. Yung parang, alam mo yun, kung makikita niyo siguro sa videos, iisipin niyo na mukha mabait, ganyan. Pero guys, minsan yung mga taong appears to be mabait or appears to be na walang problema, minsan sila talaga yung yung alam mo yun, tinatry mo, hindi ka naman nagpapanggap, pero tinatry mong i-control yung sarili mo kasi alam mo yung tendencies mo. Parang feeling ko ganon. So, tama ba explanation ko? Pero, ang hirap i-explain pero feeling ko ganon. So, ako talaga short-tempered ako, guys. Medyo maiksi yung PC ko. Kaya, tinatry kong um, maging understanding sa mga bagay-bagay. Pero minsan, pagka nandun ako sa time na wala ako, kumbaga, I'm not in my element, yung wala sa hulog talaga. Yun, minsan lumalabas yung mga ganun kong tendency. So, ayan, alam niyo ng pamilya ko, ng mga magulang ko, lagi ako sasabihan ng tatay ko dati na habaan mo yung pasensya mo. Kasi nung bata pa ako, ganun, hindi ko makontrol minsan yung emotions ko. Kaya, very pa naman ako vocal. Kaya talagang, medyo palasagot ako, no, nung mga bata pa ako. Sa mga magulang ko, ganun. Anyway, kasi sabi naman ng tatay ko ganun ang niya sa akin ganun ang mentality tinanim niya sa akin. Pag feeling mo nasa tama ka, ipaglaban mo. So, ganun ang aking mentality. Well, which is, habang tumatagal ka, habang tumatanda ka, nare-realize mo na may, ayun, um, kailangan matuto tayo ng self-control talaga kasi hindi dapat tayo nagpapadaig sa ating mga emotions. Pero ayun, may mga time na ganun, kagaya nga nun, naisip ko last week, bakit ako may ganun? Parang may basta malungkot, basta hindi ko rin ma-explain. Ewan ko, siguro sa hormones, di ba? Ganyan, hindi ko rin alam. Pero, or dahil na-homesick, ganyan. So, marami. Siguro nagsama-sama na lang. Hindi ko rin alam kung paano ko na-overcome, no? Pero, ayun, talagang sinasabi ko naman sa asawa ko na gano'n. So, siguro napapansin din niya na, pero hindi kasi ako yung, pag mga ganong face ako, parang ayoko nang masyadong nagkikwento. Kaya hindi nga rin ako nag-vlog nung mga nakaraan kasi parang wala akong gana talaga sa buhay that time. So parang alam nyo guys, lang sa akin is pag pumapasok ko sa work, parang feeling ko normal na ulit. Parang nare-reset ako pagka pumapasok ko sa work.
So, in a way, no, nakakatulong din na medyo may purpose ka. So, parang pagka ganong mga nagde-depress ka, kailangan ma-break yung cycle ng ganun. Kasi kung nasa bahay ka lang, kagaya niyan, ayaw ko lumabas, gusto ko lang nasa bahay. So, ganun. So, siguro, ayun, si biblical naman yun, no? Pag idle lang ang mind mo, kung ano-ano pumapasok dyan. So, kaya, di ko rin alam, di naman ako psychologist or hindi naman ako specialist. Pero based on my experience, ganun yung masasabi ko. So, kailangan i-break yung cycle. At saka, ayun, natuwa naman ako. Siguro, therapy din, no, kahapon na kasi pag uwi ni Daddy, umalis ako kasi may bibilhin akong pamunas sa wala na kasi akong pangtanggal ng makeup. So, ayun, yun lang dapat bibilhin ko. So, kung ano nakita ko. Pero, ayun, therapy din pala yun. Na-happy ako kasi nakabila ako ng ganito. Ang init na ito, guys. Mainit na ngayon. Ako, walang suot. Wala lang, natuwa lang ako. So, mamaya papalitan ko na to. Kasi medyo mainit na, tanghali na. Anyways, ayun. So, parang medyo nagkawil ako ngayon. So, ngayon maglilinis na tayo. So, wala lang, habang naglilinis, kinikwentuhan ko lang kayo. Tsaka panglaban ko rin kasi to sa boredom, sa lungkot. At least kahit paano may mga nakakakausap ako. Kahit di kayo sumasagot, guys. Alam ko namang may mga dyan silent viewers na mga nakaka-relate. Kasi alam niyo, guys, ganun din ako dati nung bago pa. Naririnig niyo ba ako? Si Blippi kasi maingay. Saglit, hinaan ko siya. Ayan. Hindi kasi itong vlog ko, no filter. Hindi ko to pinagpepeperan kung ano na lang yung lumabas sa bibig ko. So, kung may mga mali-mali man ako nasasabi, patawarin niyo na ako, ha. Disclaimer. I don't mean to, spread, misinformation or whatsoever. But don't take this is my just personal experience, personal opinion, ganyan. So, ayan. Ano na ba yung kinikwento ko kung hindi ko na maalala? Basta yun. Ayun, lumabas nga ako kahapon. So, nakabili ako ng wala lang yung mga bagay, simpleng bagay, hindi naman necessarily, retail therapy siguro yung tawag nila doon, Hindi naman sobrang, mga damit lang ng anak ko. Ayun yung mga pagnanay tayo, nakakapagpa-happy sa atin, Tapos, parang nag-try akong bumili ng yung mga scented candles, pero I don't think na, personally hindi ako talaga, gumagamit niyan. First time ko lang bumili. So, parang nabanguhan lang ako. So, bumili lang ako maliit. So, sabi ko, tatry ko. Pero, hindi naman siya ganun ka, sobrang talagang mangangamoy, mabango yung buong bahay. Ewan ko kung para saan ba yun. Siguro pang CR ba yun? Para sobrang maamoy mo siya. Pero, ang bango kasi nung candle na nabili ko. So, akala ko, mag-aamoy siya. Kasi, tatawa kasi ako. Nagprito ng galunggong yung asawa ko nung isang araw. Tapos pag uwi ko galing duty, amoy na amoy ko. Sabi ko, ganun pala yung amoy doon. Parang, kaya pala nalalansahan yung mga tao kasi sa mga ganun. Kasi, pag matagal mo siyang hindi naamoy, tapos naamoy mo ulit siya, malansa talaga, guys. So, parang, hindi ko alam kung dahil yung galunggong na yun ay hindi fresh. Frozen kasi yun, binili namin sa Asian market. Sabi ko, tingnan mo naman itong anak ko, nakasabunot. Ano yan, mahal ko? Okay. So, ayun. Akala mo hindi siya nakikinig. Pero, kunwari lang siya marami ginagawa. Pero alam niya kapag hindi nagpe-play si Blippi. Na-pause kasi. Ayun. So, ganun pala yun. Kaya, naamoy ko ang lansa. So, nung kinabukasan, off ko na eh. So, pagising ko na, amoy ko na naman siya, hindi pa rin nawawala yung amoy. Tapos, ang nakakatawa pa, tapos yung kapitbahay namin, kasi yung anak niya na taga dito,
parang same school kasi sila ng anak ko eh. So, sabay-sabay silang pumapasok silang tatlo. So, umakyat sila dito. Eh, yung tatay, umakyat din siya. Tapos, nandyan sa may, may pintuan. So, parang nahiya naman ako kasi amoy malansa talaga yung bahay. Kasi paglabas ko, pagbalik ko, gano'n na naman. So, parang naisip ko, di naman siya nagreklamo, pero naano ko lang kasi kahit ako nga eh, sanay naman tayo sa gano'n, nalalansahan ako eh. So, ayun. Suggest nga kayo guys, ano bang magandang, yung natural lang, wag naman yung ano. Ayoko rin naman gumamit ng mga, mga spray-spray. Eto guys, binili to ng asawa ko. Ano siya, inaapakan. Maganda daw pang balance, mga ganyan. Sa sensory ng may mga mga batang may special need. Pero, ayan, dahil puno ng kalat, di niya ma-set up. Pero, ayan, hanapin ko yung iba na ito. Tapos, try natin. Yung mga ganito pa ako, ABCD. Minsan kailangan talaga masipag ang parent para matuto yung mga bata. Pero kasi hindi lahat ganun. And hindi ako ganun kasipag guys. Pero yung friend ko, si Elle, eto siya oh. Support niya siya. Napakagaling niyang mommy. Dahil talagang natututukan niya yung mga anak niya. Ay, yung anak niya pala. Hi, baby Elle! Yan. So, marami rin ako natututunan sa kanya. So, na-encourage akong maglinis dahil kakatingin ko sa mga post niya na may mga paano siya doon pa-rotate ng mga toys, mga educational. So, tama naman yun guys. Dapat talaga yung mga bata, bigyan natin sila ng tamang atensyon, panahon, ganyan. Kasi ang formative years ng mga bata is birth to until 6-7 years old. So, importante, no? Nag-record ba? Nag-record pala. Akala ko hindi nag-record. Daldal ako ng daldal. Anyway, so ganun. So nakikita ko dun sa mga post niya talagang meron siyang mga organized na mga activity na isa-set niya para sa mga anak niya, ganyan. So, tama naman yun. Anyway, matagal ko naman na din naririnig yung mga yun. Kaya nung sa panganay ko, medyo pa ako talagang sipag ko pa sa mga ganyang bagay. Pero pag narinig, parang parang syempre napagod ka na, ganyan. Anyway, so, saglit lang naman sila bata. So, let's try to, hanggat sa naabot ang ating kasipagan. Mahirap din naman ipilit, no? Kung hindi mo talaga, hindi mo talaga forte. Pero, di ba, kailangan na i-important yung mga anak natin. Kasi love natin. Marami pa to. Hindi lang ito. Meron pa dun sa room. Ayan. Kaya lang, ito kasi yung nandito pakalat-kalat sa sala namin. Ginawa ko ng play area itong sala namin kasi syempre sa kwarto, hindi ka naman lagi nakababad sa kwarto. Pag nagluluto ako, kailangan nakikita ko yung anak ko. Kailangan, tingnan mo yan. Baba po, baba. Baba. Itong luggage na to guys, sa nanay ko pa to. Diba? Hiningi ko na sa kanya. Kaya lang nasira sa airport. So, bibili kayo ng luggage. Yung magandang quality. Nag-ipon ko. Pero yung mga set, pwede naman binibenta nito. Okay ba to? Ayaw niya na rin kasi ito laruin. Tago ko na lang to. Pang mga siya. Sige, best ko na lang kasi maganda yan. Educational. Tapos may mga paganda rin ako guys. Yung mga naman sa Montessori toys. Nabili ko lang din doon sa
numbers naman siya. Ayan, i-ano niya. Para siyang puzzle. I-connect-connect. Maganda yung mga ganito guys. So, yung mga ano lang siya. Ang tawag, ano bang tawag nila dito? Yung muted yung mga color. So, hindi, sorry, ganun eh. Kung alam niyo yun, kung familiar kayo. So, yan, nagaganyan ako dati kay Alona. Pero, anyway, di naman natin kailangan sobrang pagkagastosan kasi medyo mahal din yung Montessori, no? Parang na-realize ko na mas okay yung presence mo. Kasi kami, ni Alona, to ni Marcus, pag may chance kami, lumalabas kami, ganyan. Yung mga simpleng bagay lang sa nature, yung pagpipig ng flowers, ano na yun, maganda na yun sa development ng mga bata. Kasi ako, nung bata ako, yung dati ko kasi karpentero, no? So, ang mga laruan namin ng ate ko, yung mga retaso ng ano, sasama kasi kami ni tatay sa trabaho niya. So, nilalaroan namin doon ng retaso. So, yung creativity mo ba, na i-enhance. Kasi tayo naman, ng mga bata, wala naman tayong masyadong laruan. Ano? Ngayon na lang tayo bumabawi pag may edad na tayo. Sa Polly Pocket, guys. So, hilig namin ni Alon. Pa-concert si Marcus. Sobrang hilig ko sa Polly Pocket kasi nung bata ako, di ba, sa mga batang 90s dyan, nauso tong Polly Pocket. Tapos ang nagkakaroon lang neto yung may mga kaya. So, nung ngayon na may chance na ako, so yan, hindi ko to binibili na kahit yung mga ganito ko sa Pilipinas, puro mga ano lang yan eh, yung mga kinukuha ko sa mga, anong tawag dyan, mga live selling, ganyan. Para ka rin nagahan, kaya nakaka-addict din ko. Tabi na natin yung iba. Tapos ito, favorite namin i-collect ng anak ko, mga Shopkin. Pero yung iba, tapos ito, Monster High. Pero di naman niya masyadong nilalaro. Paiba-iba din kasi sila ng gusto. Minsan gusto nila to, susunod, iba na naman. Kaya, tsaka gusto ng mga bata lagi bagong-bagong laruan. Pagka nasawaan na nila, ayaw na laruin. Mars. Nakakatawa to guys. So, nagsasalita. Hello! Ay, paano ba ito pasalitain? Ano daw? Hi! Hello! Marcus! Diba? Nakakatawa. Yung fingerling sa tatawa. Tapos, ito. Yan yung bago niyang... Dati niya ng favorite nung bago kaming dumating dito, guys. Yan, favorite niya si Bluey. Tapos, biglang ayaw niya na. Tapos ngayon, bumabalik na naman. Pinapanood niya na naman ulit si Bluey. So, ilalabas natin si Bluey kasi gusto niya si Bluey. Maganda din naman yung Bluey, guys. Yung mga nakakatawa din yung Kasi pinapanood ko rin yung mga pinapanood ng anak ko para alam ko kung anong mga panood niya doon. Tago na natin to guys. Hindi naman nilalaro yung shapes. Ito sobrang na-obsess din siya dito dati. Ngayon hindi niya na pinapansin. Pati ito. Sa Goodwill din namin to nabili. Parang ito nga ata yung mga una kong nabili eh. Mura ko lang din to nakuha pero pag binili mo to sa mahal. Kasi mga tao dito, di-dispose lang din nila kahit mga laruan. Tapos mura lang binibenta sa Goodwill.
Which is good thing kasi para sa mga vegetarian na like us, okay yun. Hindi na tayo bibiling bago. Laki niya. Sabi natin yung cars mo, hindi mo naman anak nilalaro lahat. Want this? No? Okay. Want this? No? Kasi siguro bago. Tapos ito guys, so ganda. Pang ano rin siya. Educational. Eh, naano niya yan eh. Actually, may yan na ata ito yung parang kahoy. Pang ano siya. Anong tawag dyan? ABC na sensory, dalawa yan. Meron din sa likod. Sinulat-sulatan. So, yan tabi natin. Ito naman, magnet. Yan. Mga puppy. Bakit ka ba iniisa-isa yung mga rules? Guys, kararating lang namin. Sinundo namin si ate. Saglit lang. Nako, tignan nyo naman. Medyo maayos na to kanina pag alis namin. Ayan, guys. Kinalat yung kanin ng ate niya. Mamaya na. Nakakain ka na ng ano. Hi, guys. Ayan ang reality ng mga nanay. Araw-araw. Kahit anong linis mo. Guys. Oh, thank you. Kalat na sa floor, guys. Sobrang dami. Ang lagkit pa naman yan. Paano malilinisin yan sa carpet? Hi! Eh, ganyan talaga, guys. Pag may toddler tayo, kailangan mahaba ang pasensya. Diba? Kakalinis mo lang. Guys, ayan na. So far, yan na muna yung the best natin. Ayan. At least medyo nabawasan yung kalat. Kagaya kanina. Ayan. Tapos, kain muna tayo. Merienda. Ito yung niluto kong carbonara kagabi. Tuna carbonara. Century tuna na may spinach. Tsaka fruits. Ito yung persimmon bigay sa amin nung sarap to guys. Galing sa puno nung kasama namin sa church. Ate Dina, thank you. Tsaka coffee. Second cup ko ng coffee today. So, ayun ang init guys. So, ayan mga simpleng ganyan lang pampa relax ng utak natin. So, minsan kailangan din natin ayusin yung paligid, ayusin yung sarili natin para magkaroon tayo ng clarity. So, ayan, magagawa kami ng homework mamaya. And ayan, kakain na si Marcus. Favorite niya yan, guys. So, ayun, thank you for watching. Maiksi lang naman tong video. Wala lang. Gusto ko lang kayong daldalin ngayong araw. So, thank you for watching, guys. Bye for now. Bye!